God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? I hope ay napansin niyo po ang pagbabago na inumpisahan natin last week na ang atin pong mini-series na ginagawa po ngayon na may pamagat na Effortless Change ay pinaiksi po lang natin ng 15 minutes na lamang po. And we are believing that in this 15 minutes na pagpapahayag namin ay makukuha nyo ang gist ng bawat episode natin. Last week po ay pinag-usapan natin that the key to effortless change is sowing the seed of the Word of God into your heart. Sabi po natin last week, ganito lang po ito kasimple. So itutuloy po natin ngayong episode na to. May pamagat po ang ating episode for today, Thinking and Doing Things Differently. You know, dito po sa aming bahay, specifically sa aking garage, kung saan po ako malimit kumikilos, ay meron po akong poster na nagsasabi po ng ganito para ako po ay ma-remind that insanity is to keep doing the same thing and expecting a different result. Ang nagsulat po nito ay si Albert Einstein at alam ko po na ito ay pamilyar sa inyo. At kagaya po ng ating pinasimulan last week at napag-usapan, kalimitan po sa atin pong mga Christian friends, mga born-again believers po. Kapag sila po ay ating tinanong kung alam nilang mayroon bang mas mabuti pang kalagayan kaysa sa kasalukuyang kinalalagyan mo ngayon o na-experience mo ngayon, most of them ay sasagot po na oo, tiyak akong may mas mabuting plano ang Diyos kaysa sa nararanasan ko ngayon. At kung sasabihin mo na kailangan ng pagbabago para makita natin ang mas mabuting bagay sa ating buhay, sasang-ayunan po nila ito. Pero, heto ka ngayon at nag-iisip, paano ko ito mababago? Maaaring nangangailangan ka ng pagbabago sa iyong pangangatawan, sa iyong kalusugan, sa iyong finances, sa iyong marriage relationship, o sa anumang areas ng iyo pong buhay. At maaaring hindi ka satisfied na araw-araw na lamang ay you will just get up, go to work, come home, uuwi ka sa bahay mo, and go to bed. At ito po ay isang cycle na lamang na paikot-ikot na lamang at patuloy na lamang nangyayari. And if so, you have to start doing something differently. Ito po yung pag-uusapan natin. Kung ganito ang buhay mo at meron kang naising magbago, pinag-usapan natin last week, ang Diyos ang naglalagay ng naisin para sa iyong puso para ikaw ay magbago. But we need to cooperate. At kung ganito ang kalagayan mo, you have to start doing something differently. The truth is that God has more for you, but you cannot keep doing the same things that you get to where you are. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin in the same way that you plant a seed, God has given you a system through His Word to change your life for the better. Ito po yung sistemang in-establish ng Panginoon na ang Kanyang salita ay mailagay sa ating puso bago tayo magkaroon ng pagbabago. Alam niyo po ang isang binhi o isang butil, kapag ito po ay ating itinanim, sa tamang kondisyon, ito po ay lalago at magbubunga. But this seed doesn't travail. Hindi po ito nahihirapan para magbunga. Hindi ka po nakakita ng isang puno ng apple na umiirig po para lang mailabas yung bunga ng apple o yung fruit ng apple. It doesn't grow and it doesn't go through pain. Kapag ka nakakita ka po ng isang prutas, kagaya ng sinasabi ko, let's say isang apple, alam mo ang puno ng apple na ito ay hindi nag-labor para po ma-produce itong fruit na ito. It is just the nature of the seed, of a seed, to grow into the tree and then produce fruit. Ito po yung natural niyang sistema at ito po yung natural na nangyayari. Naniniwala po akong ganun din ang gagawin ng salita ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Alam niyo po, kalimitan ay ganito po ang nangyayari na ang mga tao ay tumitingin sa average experience sa buhay ng ibang mga tao.
And they will say that the average person is sick, the average person is poor, and their emotions are up and down, para pong yoyo na minsan nasa taas, minsan nasa baba. Wala po bang stability sa buhay? Ganito po yung kanilang observation. And most of the time, they live a substandard life and they think na, well, probably this is just the way it is with everybody else. Sasabihin po nila na ganito na siguro talaga ang takbo ng buhay dahil pareho lamang naman ang aming nararanasan. Ang nangyayari po ay inihahambing nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa, which is not wise. O ang sabi po ng Biblia ay isa itong kahalangan. Tingnan niyo po ang sabi ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 10, talatang 12. Sabi po doon, si Pablo po ang sumusulat nito sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. Sabi po sa wikang Ingles ay comparing themselves among themselves are not wise. Hindi po daw wise na i-compare natin ang sarili natin sa iba pa pong tao. What I mean by that ay kailangan nating makita ang sarili natin at maibangga natin sa ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. I'm here to tell you that God made you for more than what you are experiencing. Alam niyo po, ang plano ng Diyos for your life is way better than your plan for your life. And God's desire for your life is much greater than you desire for yourself. But if you are not committed to change and you are still thinking small, you are limiting what God can do, the great things that God can do sa inyo pong mga buhay. Alam niyo pong isang puno ay nakikilala sa kaniyang bunga. And I hope narinig niyo na po ito. Maaaring ito yung naging kasabihan na narinig niyo. Subalit ito din po ang sinasabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 7, talatang 20. Sabi po doon, kaya't sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Kung ikaw po ay may-ari na sa taniman at makapupunta ako sa lugar ninyo para makita ito, kaya ko pong sabihin kung ano ang naitanim dito kahit hindi ko nakita yung pagtatanim na nangyari. All that I should do ay i-observe yung plants that are growing up. Kung makikita ko na nagbubunga po ito ng cabbage o repolyo, then repolyo po ang naitanim dito. Kung makikita ko po na nagbubunga ito ng okra, ang ibig sabihin, okra ang naitanim dito. Pwede mong sabihin na, alam mo, hindi naman talaga okra ang gusto kong maging bunga niyan pero may nagtanim ng okra sa aking garden. Pwede mong sabihin gano'n, na hindi ikaw ang nagtanim. But ultimately, it is your responsibility to guard and protect your garden. And whatever is growing there is what you have planted or what you have allowed to be planted. Likewise po, mga kapatid, whatever is growing in our life is what you planted there or allowed someone else to plant in you. Kasabihang Pilipino po, anuman ang itinanim ay siya ring aanihin. Okay? Let me say this. The direction of your life on the outside reflects your dominant way of thinking on the inside. Instead of looking for a change to take place externally in everybody and everything else around you, the first thing you need to do is recognize the change begins on the inside of you. Ang pagbabago po ay nagpapasimula o nagsisimula sa kalooban mo. Actually, outward change happens from inward transformation. Kaya po mahalaga na malaman natin what really happened when we become born again and how did the Lord bring that transformation inside you. Nangyayari po ang pagbabago ayon sa kaalamang mayroon ka patungkol sa Diyos at sa Kanyang ginawa para sa iyo.
Sabi nga po ng sulat ni Pedro sa ikalawang Pedro, talatang kapitulo 1, talatang 3, sabi po doon, ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Ito po daw ay sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na siyang tumawag sa atin. Ang pagkakilala ng Kanyang ginawa sa iyong buhay ay pasimula ng tamang pagbabago. God's word is true. Dito po natin nakikita ang mga kaalamang ito. And as you think in your heart, so are you. Sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 7, na kung ano ang iniisip mo sa iyong puso, ay ganoon ka nga. We cannot consistently operate differently than what we believe in our hearts. Mahihirapan po tayong palagian, yung lagian nating nakakakilos tayo na hiwalay sa atin pong pinaniniwalaan. Ang kalimitang pangyayari sa buhay mo ay hindi malayo sa paraan ng paniniwala mo. Kung naniniwala ka na ganito ka, then ito po yung ipinapamuhay mo. I hope naintindihan niyo po yun. Kaya kung malalaman mo na ikaw ay malinis sa harap ni Kristo, then mamumuhay ka ng malinis. Kung magkagayon, ang mga pagkilos natin ay bintana, window po ito, kung saan pwede nating masilip ang laman ng ating puso. Yung ating pong actions ay nagiging window for people to see what is inside our hearts. And we have to change our hearts first. Kailangan po nating mabago. Alam ko binago ng Diyos ang puso natin nung tayo po ay maborn again. Pero kailangan nating makipag-cooperate dito. Because anything less is just behavior modification and not a true change. Iiwanan ko po kayo sa isang verse na ito. Roma Kapitulo 8, talatang 6. Ang sabi po doon, for to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Alin ang nais mo? Buhay at kapayapaan? Then ang kaisipang espiritu ang dapat nating alagaan sa atin pong mga puso. Sapagkat kapag ang lagi nating pinagtutuunan ng ating pag-iisip, ng ating atensyon ay mga karnal na bagay, mga kaisipang laman, hindi po kinakailangang kasalanan nito, subalit laman, yung mga bagay na siya lamang natin nakikita, naririnig, nadadama, naaamoy, nalalasahan. Kung yun lamang po ang laman ng ating isip, then ito po ay kamatayan. Carnal mindedness doesn't just tend towards death. It equals death. And spiritual mindedness doesn't just end toward life. It equals life. Buhay po ang katapat nito. I don't have to be with a person to see what they have been thinking. All I have to do is to see that the fruit of that person's life, and I can tell kung ano nga po talaga ang pinagtutuunan niya ng kanyang kaisipan. Katulad din po ito ng pagtingin natin sa isang garden o taniman. What grows there is what was planted there. Pag-isipan po natin ang mga kaisipang ito, and I hope matutulungan po kayong magbulay-bulay sa mga ibinigay kong salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating mga puso, dito po nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ito po si Benjamin Tatlong Hari, nagsasabi po sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!